Ang salita ng Panginoon na dapat nating pasalamatan, na dapat nating bigyang halaga sa panahong ito. Sa panahong ito na ang tao ay puno ng takot, pangamba, kabalisahan sa buhay. Isa lang ang bibigay liwanag sa atin, ang magandang balita ng ating Panginoon. Kaya sinabi sa salita na ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Colosas, magpasalamat kayo sa Diyos dahil gusto niya maging bahagi kayo sa mga mana ng kanyang mga pinaging banal sa liwanag. At ano po yung manang ito na ibinibigay ng Panginoon sa mga sumasampalataya sa Kanya? Ang mailigtas kayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at mailipat kayo sa kaharian ng bugtong na anak. Glory to God. Bakit kailangan nating maligtas? Bakit kailangan nating mailipat mula sa kapangyarihan ng kadiliman patungo sa liwanag? Dahil tayo po ay nagkasala. Sabi ng Roma 3:23, ang lahat po ay nagkasala at di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga minamahal, aminin mo man o hindi, ikaw ay nagkasala. Tayong lahat ay nawala sa liwanag ng Diyos. Saan po yung liwanag ng Diyos? Ang kanyang kaharian, ang kanyang kaluwalhatian. Dahil sa kasalanan ni Adan at Eva, sila'y napalayas sa hardin ng Eden. Nang hardin na ito ay dito, may buhay na walang hanggan sila. Sila ay connected sa langit, sa kaharian ng Diyos. Sila ay may pakikipag-isa sa Diyos. Pero nung nagkasala po si Adan at Eva, sila po ay namatay. Dahil sabi ng Bible, pag kinain mo yung bunga na to ng masama't mabuti, mamamatay ka. Namatay po sila. Ang namatay sa kanila, ang kaugnayan sa Diyos. Namatay sa kanila, ang buhay na walang hanggan. Ito ang pamumuhay bilang anak ng Diyos. Kaya kailangan ng Panginoon na taong bumagsak ay muli niyang ibalik sa liwanag. Ang taong nawala sa Panginoon, nawala sa kaugnayan sa Diyos, nawala ang buhay, maibalik sa Diyos. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, Ama, na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay di mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po yung hindi mapapahamak? Ito'y makakaalis sa kapangyarihan ng kadiliman. Ang kadiliman ay kamangmangan. Hindi mo alam ang salita ng Diyos. Ang kadiliman ay ang kasalanan na tinanikalaan ng tao, mga minamahal. Ang kadiliman ay nagre-represent sa takbo ng mundo ngayon. Hindi po lahat sa mundo ngayon liwanag. Meron pong dilim na namamayani. Ito po ang gawa ng kaaway, si Satanas, na dinadaya ang mga tao sa mundo. Kaya mga minamahal, ang solusyon ng Diyos, iligtas tayo. Paano tayo ililigtas? Papatawarin tayo at palalayain tayo sa gawang masama. Papatawarin tayo sa kasalanan at palalayain sa gawa ng kaaway. Kung sasampalataya ka sa magandang balita na ito ng Panginoon, ikaw ay mabibigyan, ibabalik ang mga bagay na nawala sa buhay mo. Ano bang nawala sa buhay natin? Una, ang kaugnayan natin sa Diyos. Tayo ay naging tao na lang, namuhay na makasalanan. Pero ibabalik ng Diyos ang kalagayan mo. Hindi ka lang makasalanan, gagawin ka ng Diyos muli kanyang anak. Sa sino mang sasampalataya, tatanggap kay Jesus, mga minamahal, ito'y katotohanan, ay bibigyan niya ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Glory to God. Ang kapangyarihan ng Diyos na iligtas tayo ay sa pamamagitan ng kanyang dugo, na patawad ng ating kasalanan at sa biyaya ng banal na Espiritu na maghahari sa ating buhay, maibabalik tayo bilang anak ng Diyos. At ang pinakamaganda rito, hindi ka lang iligtas sa kasalanan, ilipat ka pa sa kaharian. Mga minamahal, ang lipatan na magaganap dito sa lupa. Habang nabubuhay ka, kailangan mong makalipat. Kailangan mo makapasok sa liwanag. Kailangan mong ipanganak muli. Sabi ng Bible, maliban ikaw ipanganak muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Maliban ikaw ipanganak sa tubig at espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin ng isa pang kapanganakan? Glory to God, ito po'y born again, hindi po ito religion. Ito ay silang ka sa bagong buhay. Ito ang pagkakataon ng Diyos na ilipat ka mula sa kapahamakan hanggang sa kaligtasan. Mga minamahal,
ang basihan ng biyaya ng Diyos habang may buhay ka pa pisikal. Habang nabubuhay ka pa pisikal, ililigtas niya ang kaluluwa mo. Ililipat niya sa kalagayan ng liwanag. Pero kung hindi mo papapasukin ng Panginoon, hindi mo isusuko ang buhay mo sa Panginoon, hindi ka niya maliligtas. Hindi ka niya mabibigyan ng buhay. Hindi ka niya maibabalik sa mataas na kalagayan. Nasa atin ang pagpapasya. Dahil hindi pinipilit ng Diyos ang kanyang biyaya. Ito'y binibigay niya ng kusa sa mga taong humahanap sa Kanya. Kung sasampalataya ka, kaibigan, kapatid, mararanasan mo ang biyaya ng Diyos. Mapapaalis ka sa gapos ng dyablo, gapos ng kasalanan. Nabanggit ang pita ng laman ay maghahandog ng dadala sa atin sa kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay, pamumuhay sa Espiritu, pamumuhay bilang anak ng Diyos. Kaya mga minamahal, alipin tayo ng kasalanan. Ngunit ang Panginoon ay papalayain tayo kung tayo ay susuko sa Panginoon. Hindi mo kailangang mabuting gawa para maligtas ka. Dahil may mabuting gawa ka na kahit hindi mo pa nakilala ang Panginoon. Ang kailangan mo ngayon ay tanggapin ang biyaya. Ang kailangan mo ngayon ay sumampalataya. Ang kailangan mo ngayon ay isuko ang buhay mo, kaibigan. Huwag mo isuko sa kasalanan ng buhay mo. Huwag mo isuko sa kahirapan ng buhay mo. Huwag mo isuko sa kawalan ng buhay mo. Sa bisyo, karamdaman, sakit. Huwag ka sumuko sa mga bagay na yan. Dahil diyan sa bagay na yan, ikaw ay palalayain ng Panginoon. Ikaw ay bibigyan niya ng buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Salamat po, yan lamang po ang magandang balitang aking ibabahagi. Sa taong nakinig sa jeep na ito, kapatid, you will receive the grace of God. If you will repent, magsisisi ka ngayon, magbabago ka ng isip, at papasukin ng Panginoon sa buhay mo, ikaw ay bibigyan niya ng biyayang kaligtasan at makapasok sa kanyang kaharian. Glory to God sa umagang ito. Tanggapin ko ang Panginoon, 17 years old ako. Tapos ako ng kasalanan, walang direksyon ng buhay. Papasinuko ko ang buhay ko sa Panginoon 17. At hanggang ngayon hindi ko pinagsisihan. Ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa buhay ay makilala ang Panginoon. Tanggapin ang Panginoon at mabago ang buhay dahil sa Panginoong Yesus. Hindi maganda, hindi bahagi lang ng Diyos ang pamilya. Bibigyan ka ng buhay, hanap buhay, magandang pamilya. Pero ang pinakamagandang desisyon na magagawa mo ay ang Panginoon. Isuko mo ang Panginoon. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoong Yesus bilang siya ay Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. The greatest decision you will do in life upang ikaw ay maligtas at mapabilang sa kanyang kaharian. Glory to God. Ako may manalangin ng pagbabalik loob sa Panginoon. Kung maaari sumabay ka, kung maaari tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, sapagkat sinabi niya, kung tatawag ka sa Kanya, ay maliligtas ka. Kung sasabihin mong siya yung Panginoon, maliligtas ka. Kung papasukin mo siya sa buhay mo, bibigyan ka niya ng biyaya sa buhay mo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa magandang balita na hayag ngayong ngayong umaga sa isang taong nakinig. Hindi po lahat dito sa jeep nakinig, pero sa isang taong nakinig, Panginoon, padama mo sa kanyang pag-ibig mo. Padama mo sa kanya ang kaliwanagan, pangunawa sa iyong salita. Siya na nakinig at sumampalataya sa iyo. Lord, nagsuko ng buhay niya ngayong umaga. Nagbago ng isip, talikuran ng kasalanan, talikuran ng gawang masama. Panginoon, binubuksan niya ang puso niya ngayon. Lord, pumasok ka sa kanyang buhay bilang Panginoon, tagapagligtas. At bigyan mo siya ng kapangyarihang makalaya sa kasalanan, makalaya sa bisyo, makalaya sa anumang bagay na nagtanikala sa kanyang buhay. Panginoon, bigyan mo siya ng kapangyarihan, pagpapalaya mula sa iyo, Panginoon. Padama mo sa kanya ang biyaya mo, ang kapatawaran sa lahat ng kanyang kasalanan. At Lord, pumasok ka sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa biyaya mo ngayong umaga. Salamat sa pag-ibig mo sa bawat isa. To God be the glory. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, salamat na hayag ang iyong salita at kalooban sa jeep na ito. Panginoon, sa siyang nakakilala sa iyo, Lord, hindi lang kanya tinanggap ngayong umaga. Dalangin ko, sundin ka na niya.
Simula ngayon, ang desisyon ay sundin ka niya. Hanapin niya ang kaharian mo, ang katwiran mo, at lahat ng bagay, Lord, idagdag mo sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat sa biyaya mo ngayong umaga. Amen. Amen. Salamat po sa mga nakinig ng salita ng Panginoon.